Pedro ay nagmamahal sa Diyos. Kinilala niya ang kanyang pagkakamali at tinanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Ang ending ay good. Mas lalong lumaki ang kanyang ministeryo at ginamit siya ng Diyos na may kapangyarihan sa kanyang kaharian. Bakit? Kasi ito yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, may purpose ang Diyos sa iyo. At hindi mo ito magagawa. Hindi mo mararanasan ng ending na good kung hindi ka babangon at tatalikod sa kasalanan. Kaibigan, hindi sasayangin ng Diyos ang iyong pain o hindi gagamitin niya yan para sa kanyang kaharian. Nung na-restore ng Panginoong Hesus si Pedro, ay tinanong niya ito sa John 21:15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam niyo mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo aking mga batang tupa. Alam mo, na-realize ko na matapos sabihin ni Pedro na mahal niya ang Panginoong Hesus, ay may sinabi ito na hindi niya inaasahan. Ano yon? Sabi ng Panginoong Hesus, kung gayon, pakainin mo aking mga batang tupa. Na-realize ko na marahil hindi inaasahan ni Pedro na pagkakatiwalaan pa siyang muli ng Panginoong Hesus. Matapos ang kanyang pagkabuwal, nung dinenay niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Pero ito, ang Panginoong Hesus, na nagbibigay ngayon ng tungkulin sa kanya. Na-realize ko na powerful na malaman na ang Diyos ay nagtitiwala sa iyo at sa akin. Na merong Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Bakit? Kasi ibibigay mo na ngayon ang buhay mo para sa Diyos. Magtitiwala ka na sa Kanya na Siya ay nagmamahal sa iyo. Kaya kaibigan, ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Then gawin mo ang purpose niya para sa iyo. Magbahagi ka ng mabuting balita sa iba at gumawa ka ng alagad. Nagtitiwala ang Panginoong Hesus sa iyo na magagawa mong inuutos niya sa iyo kahit pa nga ilang beses ka nang nadapa. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon, feed my sheep, bumalik ka sa ministry. Tanggapin mo ang consequences na maling desisyon at magpatuloy sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Maaaring sinasabi ng Panginoong Hesus sa iyo, kung mahal mo ako, bumangon ka or be a godly person in your family. Be a godly father or mother. Be a godly brother or be a godly sister or be a godly child. Honor your parents. Let your light shine so that you can bring your loved ones to me. Si Chuck Colson ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ni President Nixon ng Amerika. Kaya lang matapos ang Watergate scandal ay nakulong si Colson. At nung siya ay nakulong, ay nakilala niya ang Panginoong Hesus. At dahil dito, binigay ni Colson ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus. Nagsimula si Colson ng isang ministry sa kulungan. Siya ang isa sa pinaka-influential na Christian leader na naging dahilan ng transformation ng mga inmates na naabot ng kanyang ministeryo. Na-realize ko na sa pamagitan ng kanyang failure o pagkakamali ay nagawa ng Diyos na baguhin ito at gawan ng mabuting ending. Binago niya ang buhay ni Colson, pati na ang mga buhay ng mga tao na abot ng kanyang ministeryo. Kaibigan, ang failure mo ay hindi katapusan kung hindi maaari itong magbukas ng bagong pinto upang makapaglingkod ka sa Diyos. Kaibigan, tingin ka sa malayo sa purpose ng Diyos sa iyong buhay at ikaw ay magtatagumpay na makabalik sa paglilingkod sa Kanya. Sabi ni Charles Noble, you must have long-range goals to keep you from being frustrated by short-term failures. May isang pulubi na hinarang ang isang dumadaan na lawyer sa isang kalsada at nanghingi ito ng barya. Habang binibigyan ito ng lawyer ay nakita niya na parang pamilyar ang mukha ng pulubi. Sabi niya, parang pamilyar ang iyong mukha. Alam mo, sabi ng pulubi, oo, natatandaan mo ba na magkaklase tayo sa second floor sa Oxford High School? Oo, naalala ko, ikaw si Sam. Alam mo, yung lawyer kumuha ng kanyang cheque at nagsulat ng $1,000. Sabi niya, ito, magsimula ka na ng bagong buhay. Wala akong pakialam kung anong nangyari sa'yo sa nakalipas, pero magsimula ka na ngayon ng bagong buhay. Alam mo, maluha-luha na nagmamadaling pumunta yung pulubi sa bangko at habang papalapit na siya sa bangko, nakita niya sa salamin na yung mga teller, malinis at maayos ang mga damit na suot. At nung tinignan niya yung kanyang sarili, nakita niya ang dumi niya at ang sabi niya, hindi nila ako tatanggapin. Itong cheque mula sa akin, ire-reject nila. Sasabihin nila na dinaya ko lang ito at nanloko ako. At hindi na natuloy ang pulubi. Noong sumunod na araw ay nakita ulit yung pulubi at yung lawyer. Sabi ng lawyer, anong ginawa mo sa cheque, Sam? Pinangsugal mo ba ito? Pinanginom mo? Hindi, sabi ni Sam. And then kinuha niya yung cheque sa kanyang maruming bulsa at kinuwento niya kung bakit hindi niya ito na-encash. Alam mo, sabi ng lawyer,
Kaibigan, ang pagiging good ng cheque ay hindi nakasalalay sa iyong kasuotan o itsura. Kung hindi nakasalalay kung good o hindi ang cheque sa aking pirma. Kaya bumalik ka na sa bangko at encash mo na yan. Alam mo, na-realize ko na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay kung naging malinis ba tayo o mabuti sa lupa. Dahil sa totoo lang, lahat tayo ay nagkasala at madumi. Pero buti na lang ang kaligtasan ay nakasalalay sa ginawa ng Panginoong Yesus na pagbabayad sa lahat ng ating kasalanan. Kaya sabi niya sa 1:14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi sinabi sa talata na ang daan ay ang Panginoong Yesus at paggawa ng mabuti o pagsali sa isang relihiyon. O hindi, sabi diyan ay ang daan ay siya lamang at walang iba. Kaibigan, marahil nais mo nang magsisi at bumangon mula sa iyong pagkadapa. Kaya ngayon ay kailangan mo nang tanggapin ang kapatawaran at kaligtasan na inaalok sa iyo ng Panginoong Yesus. Sabi sa mga Gawa 2:21, "At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Yesus ay maliligtas." Kaibigan, tumawag ka ngayon sa Panginoong Yesus. Ito ay pagpapakita ng pananampalataya mo sa Kanya na Siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan sa krus. Kapag ginawa mo ito, ay patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan at tutungo sa landas na papunta sa iyo. Tulungan mo ako na magamit mo para sa iyong kaharian. Salamat din sa kaligtasan na binigay mo sa akin ngayon. Amen." Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi sa Romans 8:38-39, "Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." Kaibigan, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan o anghel o ang dyablo ang iyong kabiguan o ang iyong pagkakamali, ay hindi yan magiging dahilan para mahiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya kaibigan, bumangon ka at magsimula ulit. Confess your sins to God. Kilalanin mo ang iyong pagkakamali. Aminin mo ito sa Diyos. At pagkatapos ay repent. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong kasalanan. And then, tanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Paniwalaan mong ginawa niyang paglilinis sa iyo at huwag mong sayangin ang binigay niya sa iyong bagong simula. Huwag ka nang bumalik sa dati mong gawain. Talikuran mo ito at humarap ka sa Panginoong Yesus na tuloy-tuloy. At pag ginagawa mo ito, ikaw ay magmamature at lalago bilang isang mabuting alagad ng Panginoong Yesus. At mararanasan mo din ng ending na maganda at pagtupad ng Diyos sa purpose niya para sa iyong buhay. God bless.